Samantala, gaya ng sinabi ko kanina mga kapuso, ang Manila North Cemetery ang pinakamalaking sementeryo sa buong Metro Manila. Pero bukod sa pinakamalaking sementeryo po ito, dito rin makikita ang ilang bahagi ng kasaysayan ng ating bansa. Sa mahigit 1 milyong tao kasi na nakalibing dito sa Manila North Cemetery mga kapuso, nakahimlay din dito ang ilan sa mga bayani ng ating bansa, pati na rin ilan sa mga kababayan nating tila napagkaitan ng pagkakataon. Narito po ang report. Bilang isa sa pinakamatandang sementeryo sa Metro Manila, ang 54-hectare na Manila North Cemetery ay saksi sa kasaysayan ng bansa. Ilan sa mga bayani noong panahon ng Kastila dito nakalibing. Ang lakambini ng Katipunan na si Gregoria de Jesus, asawa ni Andres Bonifacio. Ang kompositor na si Julio Nakpil. Ang Pangulo ng Malolos Congress na si Pedro Paterno, ang mga propagandista na sina Jose Maria Basa, at ang matalik na kaibigan ni Rizal, ang pintor na si Felix Resurrection Hidalgo. Sa musuleyong ito naman matatagpuan ang labi ng ilan sa mga veterano ng revolusyon, tulad ni na General Pio del Pilar at General Mariano Noriel, pati ang dating gobernador general na si Francis Harrison. Himlayan din ng ilan sa pinakamakapangyarihang Pilipino sa kasaysayan ang Manila North Cemetery. Si Sergio Osmeña na ika-4 na Pangulo ng Pilipinas. Ang man for the masses na si dating Pangulong Ramon Magsaysay. Si dating Pangulong Manuel Rojas at anak na si Senador Jerry Rojas at apong kongresista na si Jerry Rojas Jr. Dito rin nakahimlay. Dito rin nakalibing ang mga senador na sina Claro M. Recto at Quintin Paredes. Ang mga alkalde na sina Arsenio Lacson ng Maynila at Tomas Moraton ng Quezon City. Dito rin sa Manila North Cemetery nakalibing ang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. na minsang tumakbong Pangulo ng bansa. Kasama niya sa malawak na sementeryong ito ang kapwa alagad ng sining, ang national artist na si Atang de la Rama. Ang ama ng operang Pilipino na si Ladislao Mariano, ang mga makatang sina Jose Corazon de Jesus o Joseng Batute na siyang sumulat ng awiting Bayan Ko. Ang national artist at makatang si Amado V. Hernandez. At ang kompositor na si Mike Velarde Jr. na siyang lumikha ng awiting Dahil Sa'yo. Dito rin nakahimlay ang kauna-unahang boxing champion ng bansa, si Pancho Villa. Ilan sa pinakamayayamang pamilya ng bansa dito rin matatagpuan, tulad ng kakaibang musuleyong ito ng pamilya Tuason Ligarda na biyenan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero hindi lang ang mga pinakamayaman, pinakamakapangyarihan o pinakatanyag ang nakalibing sa sementeryong ito. Himlayan din ito ng ilan sa mga pinaka-napagkaitan ng pagkakataon. Ang mga batang biktima ng sunog sa ampunang Damas, Pilipinas. Ang mga Boy Scouts ng 11th Jamboree na namatay sa pagbagsak ng eroplanong kanilang sinasakyan. Ang batang hamog na si Bandol na nasawi sa malawak na lansangan. At ang sementeryo para sa mga sanggol na di nabigyan ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito. Makapangyarihan man o pinagkaitan, tanyag man o nakalimutan, ang kanilang mga alaala matatagpuan sa Manila North Cemetery. Malayo man ang kanilang agwat sa mundo ng mga buhay, sila'y pantay-pantay pagdating sa huling hantungan.